Mga kwento ni Fermo. Hindi lahat ng manggagamot matitino. May mga ilan sa kanila na bukod sa pilyo, sobrang kulit. Malakas mang trip. Itong albularyong tinutukoy ko kahit ganun yung pagkapilyo niya ubod ng galing sa larangan ng gamutan. Hindi lang sa gamutan. Kahit sa aspetong elemento at mga alagad ng kadiliman, kaya din itong supilin. Mapagpalang araw po sa inyo, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jobert. At ito ang kwentong ibabahagi ko. Dekada 70. Valle Hermoso, Negros. Ang lolo ko ay isang albularyo. Nailarawan na po ang katanyagan niya sa panimula ng kwento. Itago na lamang natin si lolo sa pangalang Bironyo. Itong si Bironyo ng kapanahunang yon ay nasa kasagsagan ng kanyang kagalingan sa panggagamot. Siyang naging daungan ng mga tao mula pa sa iba't ibang parte ng Negros. Walang pinag-iba sa karaniwang naririnig natin sa iba't ibang platform. Kaso nga lang, may isa pagkasaltik ang ulo nito. Alam niyo yung kwento mula din ito sa tatay ko. Ibinahagi sa akin. At doon ko napag-alaman ang buhay ni Bironyo. Sa liblib sila nakatira noon. Malapit na ito sa Kanlaon. Sobrang pahirapan umano kapag umulan dahil bahain daw ang lugar na ito. Bukod sa pinagkakaabala ni Bironyo, ang ibig kong sabihin bukod sa panggagamot, nagsasaka din ito. May lupain naman sila Masagana sa mga puno ng niyog. May mga gulay din at mais. Hindi naman yung karaniwang kabuhayan sa lugar, lalo nung kapanahunang yon. Siyempre magkakalayo yung mga kapitbahay. Ang pinakamalapit lang ay ang dalawang kapatid ni Bironyo. Pero mga babae naman ito at nakapag-asawa na noon. Binata pa si Bironyo at ang edad pa nito ay nasa 20 mahigit. Sa lolo niya rin nakuha ang pagiging bihasa. Hindi ito yung tipo ng karunungan na matututunan sa pag-aaral. Naging kultura na ito at paniniwala na may sapat na basbas. Ang dawag dito organikong manggagamot na may dekalidad na tahas. Simple lang naman umano ang bahay nila nung kapanahunan. Isang palapag. At syempre para iwas baha at kagaya ng ibang mga bahay sa kwentong ito, nakaangat din ito sa lupa. Paba ang bahay. May beranda na malawak na nakadungaw naman sa taniman nila ng gulay. Ang paligid ng bahay ay may 3 malalaking mulabe, na kung saan naman ang isa pa sa mga ito ay ginawa nilang pundasyon sa bahay na yon. Kumbaga, kinabit lang. At ginawang haligi pero mantakin nyo, buhay pa ang punong yon. Sobrang lakas mang trip nitong si Bironyo. Lalo na kapag kapistahan umano sa kanila. Tapos may mga masisiba na bisita. Hindi pa nga naluluto ang putahe. Tinitikman na. Yung tipong dinadampot yung karne sa kumukulong mantika sa kawali na akala mo mauubusan ng ulam. Tinatapik lang naman ni Bironyo ito at walang 20 minutos. Sirit na ng takbo patungo sa kalubinhan o liblib. Sira ang tiyan kaya dumi ng dumi. Hanggang sa mawalan ito ng gana at uuwi na lamang sa bahay nila. Alam niyo kung bakit? Dahil may kakaibang tangan itong si Bironyo. Bukod sa tahas ay may namana din itong mutya at ang tawag dito, mutya ng alipata. Itong alipata kung hindi niyo pa na itatanong, karaniwan na itong ginagamit ng mga manglalason. Konting patak lang sa pagkain. Sabog kagad ang butse ilang sandali lang. Ginagamit din ito ng mga mangkukulam kung saan naman ang nagiging resulta, galis sa katawan. Napakabisa ng katas nito. Ipahid lang sa balat ay magbubutlig-butlig talaga. Pero ibahin nyo kapag mutya ng usapan dahil walang gagamiting katas dito. Ilang kombinasyon lang ng pamaba at
bati sa kung sinong tao. Ang uri ng bati ay pagsambit, kalabit, tapik at bangga. Yung tipong dadaanan ka lang tapos may tama ka na ng bati nun. Ganon si Beronyo. Nakuha ito ng lolo niya noon pang panahon ng hapon. Bunga ng alipata na nagpapalutang-lutang sa dagat. Pagdampot umano dito, ibang klase kaagad ang naramdaman sa katawan. Yung tipong parang may nananalaytay sa kaugatan. Nang ibig sabihin lang ay mahiwagang bagay ito o tinatawag na mutya. Trivia lang po, baka may hindi pa nakakaalam. Ang mga lihitimong mutya ay naglipa na lang sa kung saan-saan. Pero hindi ito basta-basta makukuha kung hindi ikaw ang napipili. Yung mga mutya ay nasa paligid lang yan. Marami. Sandamakmak. At makikita mo yan kapag ikaw ang nagustuhan ng may-ari niya. Pero kapag hindi nako, dadaanan mo lang talaga yan araw-araw. May iba namang mutya na may masusungit na may-ari. Bagay na kinakailangan mong pagdaanan ng bingit ng kamatayan bago pa mapasa kamay ng isang tao. Alam kong alam niyo yan kasi nga nagkalat na yung ganyang kwento kahit saan eh. Pero lilinawin ko lang. Gaya ng sinabi ko, kahit sa tugaran ng bahay niyo ay may mutya diyan. Minsan napapaisip ako, bakit nagpapakahirap ang mga tao sa paghahanap ng ganito? Kung saan-saan na lang nakakarating. Bukod sa malayo, may mga lugar pa na saksakan ng delikado. Tapos kapag may nakitang kung anong kakaibang bagay, halimbawa na dyan ang bato ay kinukuha ka agad. Tapos dinadala kasi nga mutya na daw yun. Baka gabay pa ng demonyo yan ang napulot tapos mayari pa kayo. Totoo ito, Sir Seth. Ang iba sa mga mutya, ang may-ari niyan, sa kadiliman. Ito yung klase ng mutya na maraming nakakaalam kung saan. Kumbaga, may nakakita na at naituro kung saan naroroon tapos ngayon, pupuntahan ito ng maraming tao. Makikita nilang lahat ng mga ito. Masama ang ganong klase ng mutya. Maniwala kayo. Kakainin niya ng espiritual na katauhan niyo hanggang sa mamatay kayo. Ang purong mutya, lilitaw yan at isa lang ang makakakita. Hindi sangkaterbang tao. Hindi pagkakaguluhan. Sana po may natutunan kayo. Muli, ang lahat ng mga kakaibang bagay, ikaw lang ang makakakita. Kaya nga itinatago talaga yan kapag nakuha eh. Hindi ipinagmamayabang. Dahil sa oras na ipagmayabang matik wala nang bisa yan. Maliban na lang sa medalyon kasi pwede mo namang ipakita yung ganun eh. Yung may mga selyo ba na gawa ng tao? Balik tayo sa kwento. May malapit na kaibigan itong si Beronyo. Kasama niya ito palagi. Sa inuman, sa gala, sa bisyo, at sa kung ano-ano pa. Pangalanan na lamang natin itong Sosimo. Bagamat magkaibigan sila pero may magkakaibang ugali ang mga ito. Yung tipong seryoso itong si Sosimo, habang ito namang si Beronyo na puno ng kapilyuhan. Buhay pa ang mga magulang ni Beronyo ng mga panahon na ito. Minsan masaya ang mga ito. Minsan din nagkukonsumisyon. Umuwi kasing lasing lagi itong si Beronyo. Hindi naman maoy pero maingay lang, yung tipong gustong-gusto na may kausap o kung walang kausap, kinakausap ang sarili. Magpaganon pa man ay hindi ito mayabang. Mabait at magalang. May kalidad lang talaga itong aakalain mong may saltik sa ulo. Isang gabi na naman daw noon nagtungo sila Beronyo sa isang baryo sa ibabang parte ng lugar. May perya nito. Paparating ng piyesta sa lugar na yon. Yung Negros po yung isa sa pinakamaraming peryante. Noon pa ito at hanggang sa ngayon, umiiral pa rin sila bilang kabuhayan. Magkakasama si Sosimo at Beronyo. Maya ka ba namang perya lang yan pero ang forma ni Beronyo ay pangrampahan ng suot. Ito yung tipo ng tao na kapag nakasama mo hindi ka nalang matatawa. Mag-e-enjoy ka din dahil siya lang ang naiiba. Naka-kulduroy di ambil tapos nakabanig di sombrero pa. Samantalang si Sosimo naman, nakasalawal lang tapos manggas na napakasimple. Itong si Sosimo,
Hindi tumatabi sa kaibigan. Bongga daw kasi tapos nagbistula siyang magsasaka noon kapag nasa tabi niya. Sa bandang bayan ito ng Valle Hermoso, maraming tao, mga sugarol at mga gumagala lang. Pero kapansin-pansin talaga si Beronyo. Siya lang ang pinagtitinginan ng mga tao na animoy anak ng hasyendero. Pero ang totoo, isa lang pala itong hamak na albularyo. Nagkainuman na daw ang dalawa noon. Tapos doon ito sa tindahan kung saan naman may natitipo ang babae itong si Beronyo. Hanggang sa pasipat-sipat lamang at ngiti na animoy nakapanipilyo. Pero naninilaw ang mga ngipin nito kasi nguya ng nganga o tilad nun. Hanggang sa may tama na umanunoon ng alak ang dalawang kolokoy. Saka pa lamang dumiskarte itong si Beronyo. Ang hindi lang nila alam noon na bukod sa kanilang dalawa ay may iba pa palang tambay doon na inaantay lang lumalim ang gabi at magkaroon ng bakante itong babae. Saka palang din didiskarte. Pagkalapit umano ni Beronyo, may tumabi kaagad na malaking tao. Kitang-kita ni Beronyo ang paghawak ng kamay nito sa babae. Na siya namang nagpakunot ng kanyang mukha na may dalang konting pagkadismaya. May nanliligaw na umano. At sayang ang pormahan niya nun. Pero nung bumalik sa inuman itong si Beronyo, tumili daw yung babae na animoy nasaktan. Narinig niyang sinabi nito na manyakis daw yung tao. Pinagmumura ng babae ito at pinapaalis yun dahil kung hindi ay papadakip ito sa mga tanod. Itong lalaki nakahubad pang itaas. Nakasalawal at nakasabit ang damit sa balikat. Nabati ang atensyon ni Beronyo. Nagsisimula ng magpitik ito ng kamay tapos tatayo sana sa kinauupuan pero... Pre, wag pre. Huwag mong gawin yan dito pre. Pinigilan siya ni Sosimo ng walang ano-ano. Alam na alam kasi nito ang kung anong nasa isip ni Beronyo. Lagi kang magkasama, di ba? Kaya ang mga galawan na may gagawin na hindi maganda, kabisado na yun ni Sosimo. Kakalabitin ko lang naman tapos kakausapin ko. Ano bang meron at pinipigilan mo ako? Wag na. Ako na yung nagmamakaawa para sa kanya. Yang kalabit mo, nakatikim na ako niyan. 10 beses mo akong pinabalik-balik sa banyo. Sige na, kalma lang. Baka magkasintahan yung mga yan parang Beronyo. Hindi na lang kumibo pa si Beronyo. Umalis naman yung lalaki. Pangalanan natin itong Jumbo. Malaki daw kasi ang katawan kaya Jumbo na lang. Bumalik yon sa kainuman na malapit lang sa kanila. Sa pagkakataong ito ay nakikiramdam lamang ang dalawa. Ayon kay Beronyo sa kaibigan, mamaya daw ay lalapitan niya ulit itong babae. Tapos doon nakakausapin ng masinsinan dahil matagal na umano siyang nanliligaw pero hindi man lang daw namamansin. Kaalam mo kung sino maganda pre? Ikaw ba pre? Type kaya ako niyan? Ako lang ata dito yung pinakadesente ng kasuotan, di ba? Alam mo ginagawa ko to lagi sa tuwing bibisita dito eh. Pre, kaibigan payo lang pre ah. Medyo naawa na din kasi ako sa sarili ko eh. Sumasama ako sa'yo at wala namang napapala. Alam mo yung panaginip sa tuwing tulog nangyari yan. Pero kapag nananaginip kang gising pre, malalang sakit yan. Oo, ikaw lang yung nakaporma pero sa tingin mo pre, bagay ba yun sa ganitong oras at lugar? Pasensya na pre ah, pero may bigote ka pa at nagbuka ka ng ipis. Ang liit mo pa namang tao. Alam mo pre, kaya gusto kita kasama kasi sinungaling ka. Baliktad lahat ng mga sinasabi mo. Alam ko namang magandang tao ka eh. Si nanay nga sinabi niya rin sa akin yun eh. Itong babae Sir Seth, malaki ang naging papel nito sa kabuuan ng kwento. Malalaman po ninyo ang lahat kung bakit. Pangalanan natin siyang Lady. Hindi naman kagandahan. Sadyang may malakas lang na sex appeal. Balingkinita ng katawan tapos matangkad. Ang alindog daw nito ang nakakuha ng simpatsya ni Beronyo. Kasi nga may malalaking ano daw ito eh. Alam niyo na. Yung puputok sa masikip na suot na damit. Bansot itong si Beronyo pero maliksi. Yung tipong timbang lang. Basta maliit na tao.
Habang ito namang si Sosimo, aakalain mong doon sa kusina nakatira. Malaking tao kasi ito tapos malaki din ang tiyan. Nag-uusap sila noon at sinabi ni Beronyo na hindi sila aalis hanggat hindi nagsasara ang tindahan. Dahil pakiramdam niya umano ay may hindi magandang gagawin itong si Jumbo. Sa tono umano ng pananalita nito kahit may sa pagkamaginoong diskarte. Pero parang maldito. Yung tipong hindi pumapayag at hindi nakukuha ang gusto. O ang tawag talaga nito sa amin, kabiloso. Pumayag naman si Sosimo. Pero pinaalalahanan nito si Beronyo na hanggat pwede umano ay huwag gawin ni Beronyo ang ginawa nito sa kanya. Baka kasi may kaalaman din ito at matuklasan ng kalokohang ginagawa ni Beronyo. Kaliit pa naman daw na tao. Paniguradong durog ito kapag pinatulan. Lumalim na ang gabi noon. Paunti na ng paunti ang mga tao sa perya. Ang natira na lamang na pinagtutumpukan ng mga residente ay yung bingo. Hanggang sa nagsisimula na umanong magligpit itong si Lady. Nag-abiso na rin na magsasara na umano ito ilang mga sandali lang. Kung may bibiling alak, mas maigi umanong bumili ng maaga kesa naman nakasara ng tindahan dahil hindi niya na talagang pauunlakan pa. Nagkabulungan na sa kabilang lamesa. Kahit mahina ang pag-uusap, naririnig nila yon ni Beronyo. Babagatin umano ang babae doon sa tayakan o talipapa. Gawa ng itong babae, tagalooban daw ito ng lugar. Yung tindahan nila bale, merkado lamang yun na kung saan inuupahan lamang ito. Umuuwi sa gabi si Lady sa may likuan banda ng tayakan. Mula sa merkado, tatawid ng kalsada at may crossing kung saan dito nakahilera ang tayakan. Tapos yung gitna nito, looban na patungo sa tirahan nila Lady. Ay naman kay Beronyo, lalapitan niya ang babae at aabisuhan para kahit papano'y makaiwas ito. Tumango naman si Sosimo. Kaya ayon, tumayo si Beronyo sabay pagpag sa kulduroy at pihit ng sombrero di banig at sampa doon sa lamesa. Na kung saan dito nakatoka si Lady at ang sabi ng binata. Ma'am Lady, uy, huwag kang magpapalata ah. Uy, ano ba? Makinig ka sa akin. Yang lalaki na ng bastos ba? May balak gawin sa'yo. Pero huwag kang mag-alala, tutulungan kita. Ang sagot ng babae, ano ba umanong paki niya sa kanila? Napakamot na lamang daw ng ulo itong si Beronyo. Na-discourage umano siya nun. May pangit naman pala itong ugali pero kahit papano'y nanatili pa rin siya kanyang prinsipyo. Nakabitaw na siya ng kataga at kailangan niya umanong panindigan yon. Ay na nga, nagsara na ang tindahan. Ito umanong si Jumbo noon ay umikot na sa likod kasi nga sa likod dumadaan si Lady. Walang ano-anong sumunod si Beronyo. Sumasayo daw sa lupa ang ambil sa pantalon nito at inaangat pa kasi nga maluwag ang sentron. Si Sosimo, natatarantan nun. Mabuti sana umano kung hindi makahalata itong si Jumbo. Paano kung maunahan si Beronyo edi yari talaga ito. Kung kaya naman sumunod na rin itong si Sosimo. Magkakasunod lang talaga sila na parabang alupian sa daan. Nagmamadali si Lady. Nakabuntot naman sa kanya si Jumbo. Hanggang sa makarating na umano sa tayakan. Malapit na ito sa may bandang likuan. Nang bigla na lamang umanong hinablot ang kamay ni Lady tapos pinwersa itong halikan. Nang makita ito ni Beronyo ay nagpantig ang tenga niya. Pinipitik ang kanang kamay nito tapos kapasa may tagiliran kung saan dito nakabaon ng tangang mutya ng alipata. Kagad namang naabutan ni Sosimo. Hinila niya na parang bata si Beronyo sabay wika ng, "Anong gagawin mo? Hoy! Walang yaka talagang bansot ka!" Tinapik daw ni Beronyo ng walang ano-ano ang balikat ni Sosimo. Kaya naman mabilis na napasimangot ang mukha nito at napatigil yon sa paglalakad. Ang sabi pa ni Sosimo, yari siya dahil natapik siya nitong si Beronyo at panigurado. Makakaramdam na siya ng pagkulo ng bituka mamaya-maya lang. Kung kaya naman gumilid na lamang itong si Sosimo sa may madilim. Inihahanda niya na lamang ang sarili sa kung anong mangyayari mamaya-maya.
Nagmumura pa ito at galit na galit. Samantalang si Beronyo naman noon ay kinakalabit lamang umano si Jumbo tapos, "Boss, respetuhin mo naman yung babae. Kanina ka pa, boss ah. Mukhang hindi na maganda yung asal mo." Binitawan daw nito si Lady tapos sumimangot ang mukha sabay dakma sa planchadong kwelyo ni Beronyo. Para umanong batang inangat ito at napating kayad pa si Beronyo nun. Pero hindi ito natinag. Nakipagtitigan ito ng walang takot kay Jumbo. Hanggang sa maya-maya pa ay bigla na lang umanong binitawan nito si Beronyo at kumaripas ng takbo patungo sa kakahuyan. Itong si Lady kita sa mukha na animoy na mangha. Nagpasalamat pa ito kay Beronyo at nagpakilala. Pero di ba binigyan na natin ng pangalan kaya't Lady na lang. "Sabi ko naman sa'yo, ma'am may gagawing hindi maganda yon. Natakot kita mo na. Nailigtas kita. Ako nga pala si Beronyo, ma'am. Nice to meet you." Wika nito. Sabay angat ng palad para makipaglamano sa dalaga. Pero ngumiti at tumango lamang daw ito tapos tumalikod na at nagpatuloy sa paglalakad. Sinundan lang ng tingin ni Beronyo sa kung saan banda nakatira. Nakita niya yung bahay nito. Nasa pinakadulo. Malapit na yun sa may palayan banda. Binalikan niya na lang noon si Sosimo na sa mga pagkakataong ito ay nakaupo sa gilid at galit na galit na mukha. Sabi naman ni Beronyo ano daw ang ginagawa nito doon. "Walang hiya ka, Beronyo. Anong ginawa mo sa akin? Huwag mong sabihin na nilason mo na naman ako." Ano bang ginawa ko? Meron ba? May ginawa ako pero kay Jumbo naman yun. Nakita mo naman siguro kung paano tumakbo, di ba? Tara na, uwi na tayo. Yung tapik mo, paano na yun, di ba? Tinapik mo ako? Malalaman mo naman yun kapag kumulo ka agad yung tiyan mo Di ba naranasan mo na? Meron ba? Kung wala, di wala. Banas na banas si Sosimo. Animoy gusto nitong makapanapak. Ayon sa kwento ay sinadya daw tapikin ni Beronyo itong kaibigan niya para hindi siya nito hadlangan. Wala naman umanong laman ng pagtapik na yon. Napobya siguro itong si Sosimo kasi nga hindi daw talaga biro ang tapik nitong si Beronyo. Maski kalabit lang, kapag mahina daw ang espiritual na enerhiya sa katawan, tatalab ka agad ang lason. Pero pag may sapat na kargang katawan kahit wala pang karunungan ay hindi ka agad tatablan. Ito yung tipo ng mga taong parating nagdadasal. Kada alas 6 ng umaga, alas 9, alas 3 ng hapon at alas 6 ng gabi. Yung Ave Maria lang na karaniwang nakakagawian ng mga taong relihiyoso. Yun, hindi ka agad tinatablan. Alam niyo ba kung bakit? Karga din ito sa katawan mga kagiliw. Hindi lang karunungan ng may karga. May mga karaniwang tao din. Ang karga sa katawan katagaan din niya ng Diyos. Alam na alam po ito ng mga marunong sa buhay na salita. Walang pinagkaiba ang pakaing dasal. Kahit Latin man yan o normal na kataga. Karga pa rin yan sa katawan. So ayun, umuwi na lang sila pero galit na galit pa rin si Sosimo. Panay kapapa ito sa tiyan. Gawa ng itong si Beronyo daw ay hindi niya alam kung kailan nagbibiro o kailan seryoso. May pagkasaltik na sa utak Ang magkaibigang ito ay magkakalayo ang bahay nila. Sa may ibabaw pa banda itong tirahan nila Sosimo. Pero may kaya ito sa buhay. Sadyang naging magkaibigan nga lang sila ni Beronyo, buhat na din ito nung ipinagamot si Sosimo dahil nagkaroon ng hindi malamang sakit. Lumitong isang paa at masakit igalaw. Ipinahilot lang kay Beronyo at gumaling na ito. Kalangan ng pamilya ni Sosimo na polio Kung tutuusin parang polio yun pero napagaling ng albularyo. At mula ng araw na ito, madalas nang bumibisita itong si Sosimo. Nakikipag-usap. At yun, naging magkaibigan na talaga silang dalawa. Mga 1 linggo daw ang nakalipas doon. Naisipan itong si Beronyo na bumisita kay Lady. Pinuntahan niya si Sosimo kasi nga magpapasama siya dito. Pumayag naman ang kaibigan pero sa isang kondisyon. Wala umanong gagawin na kalokohan itong si Beronyo. Sakit na umano kasi nito ang pagiging manglalason sa kabila ng magaling na albularyo. Kumakati ang kamay tapos bigla na namang titrip ng tao. Ang problema hindi ginagamot, hinahayaan lang.
Pero hindi naman nakakamatay ang paraang ginagamit. Dudumi lang na makailang beses sa isang araw at kapag nagkumpiyansa aagas na lang daw sa salawal nang walang kamalay-malay yon. Sabi naman ni Beronyo, tinanggal niya na daw sa katawan niya ang tangang dala. Magbabagong buhay na daw siya. Inalis na nito ang mutya ng alipata na nakabaon sa katawan. Pero ang totoo, hindi naman daw talaga. Ayon umano kay Beronyo, ilalabas lamang ito sa katawan kapag gusto nang ipasa. Dahil kapag inilabas ng wala sa oras, ang lason mula sa mutya, tatama ito sa sariling katawan. Ang masaklap ay 10 beses hanggang 100 beses ang lakas ng bisa. Kasi sa bawat paggamit nito ay nagiiwan ng lason sa katawan. Kada isang gamit, isang bilang na yon. Pero dahil nga sa nakabaon nito sa totoong may-ari ay hindi ito tatalab. Maliban na lang kapag tinanggal ng wala sa oras. Mamamatay si Beronyo kapag tinangka niya ito. Natuloy ang pagbisita nila. Nakagawian na noon ang kultura ng harana. Magaling si Sosimo sa gitara kaya nga itong dinala ni Beronyo. Medyo malalim na gabi na ito. Yung tipong matutulog ng sasadyain. Nagkakahulan pa umano ang mga aso nang dumating na sila sa tayakan. Yung mga nakatira sa lugar, nagsisilip na sa bintana at may nagsambit pa na may kawatan. Anong kawatan? Hindi kami kawatan, no? Itong bis na to kawatan? Batuhin ko yung bahay nyo sabi ni Beronyo. Nagtuloy-tuloy sila noon hanggang sa lumiko na sa looban. Madilim sa bahaging ito. Walang ilaw. Maliban na lamang sa dulo na may liwanag mula sa may sugalan. Imadyongan. Tapos sa kabilang bahay ito na yung tirahan nila Lady. Pansin ng dalawa na may nakatambay sa labas. 3 tao. Nakasampay yon sa may bakod at para bang may sadya sa bahay nila Lady. Na malapit na magkaibigan. Ganun na lamang ang pagkagulat ni Beronyo. Ang isa sa mga tambay na ito ay walang iba, kundi si Jumbo. Napamura pa nga umano si Sosimo. Tapos ang gitarang hawak tinabon sa muka sabay talikod. Tumalikod din si Beronyo. Kumabig sila sa isang bahan doon na may mga tanim ng gumamela. Sumuksok ang dalawa sa mga dahon nito. Uuwi na lang tayo. Nagkasabayan pa kayo. Mabuti na lang at hindi lumingon. Uusog ka ng konti, Beronyo. Ang daming langgam dito. Tumalikod ka lang dyan. Huwag ka na magsasalita pa. Ako din naman kinakagat ng langgam Kesa naman pasa ang abutin mo. Ang lalaking tao na mga kasama ng Jambong yan Ang kunat na muka. Ayaw nga sa kanya na babae Matagal daw silang nakapuslit noon. Ito yung bahay bago pa ang madyongan. Medyo madilim kung kaya hindi sila klaro dito sa banda. Maliban na lang kapag umabante pa. Gawa ng tatamaan sila ng liwanag mula sa sugalan. Ilang mga sandali pa sinipat ni Beronyo ang mga tambay. Wala na mga ito doon. Kung kaya naman kinalabit niya si Sosimo na sila naman daw ang bibisita. Kumakatinatawang lalamunan niya kasi nga gusto nang kumanta sa harana. Walang ano-anong naglakad kaagad ang dalawang patungo sa harap ng bahay nila Lady. Pagkabungad nila doon, ganoon na lamang ang pagkataranta ng mga ito sapagkat nasa beranda pala ng bahay sina Jumbo. Nataranta sila dahil nasa bulwagan na sila noon, sa bukas na pinto ng bakuran. Nakatapat ito sa kung saan naman ilang mga hakbang na lang ay beranda na. Hindi nila napansin ang mga ito kasi nga may nakaharang na mga bugambilya. Ito si Lady umano, nasa itaas ng bahay, nakadungaw. 2 palapag kasi ang tirahan ito, pero lumang-luma na. Ito mga tambay animoy walang pahintulot itong pumasok doon kasi nga tinataboy ito ni Lady. Pero yung mga tambay wala ang simpatya nito sa babae. Bagkos ay nasa kanilang dalawa. Nakatitig lang talaga ito sa kanila. Hindi nakagalaw si Beronyo. Sa isip-isip niya noon kapag tumakbo sila ay ikakahiya talaga ito ni Lady. Kung kaya naman nanatili lamang siya. Pero kinakalabit na ito ng kaibigan. Napaparaning na si Sosimo na tumakbo na daw sila hanggang sa... Magandang gabi sa'yo, Ma'am Lady.
Sa inyo din mga kaibigan. Ma'am, pwede po bang mangharana? Wika ni Beronyo. Pero ang totoo ay kunat na lamang daw na mukha ang ginamit niya kahit sa loob ni Beronyo. Kinakabahan na. Ngumisi naman daw itong si Lady. Tapos sinabing mas mabuti pa daw si Beronyo noon ay nakabihis at parang mabango pa tingnan. Kumpara kila Jumbo na parang nakainom ang mga ito at walang mga ligo. Nagpantig umano ang tenga nitong si Jumbo. Sinabing albularyo daw si Beronyo. Na may ginawa ito sa kanya kamakailan dahil naipasuri niya sa albularyo sa kung bakit siya nagdudumi. Lumapit ito sa binata at binigyan ng sapak si Beronyo noon. Ito namang si Beronyo hindi man lang umilag. Akala mo malaking tao. Para umanong bata itong napaatras at napunta sa kabilang parte ng kalsada. Umawat si Sosimo, pero sinapak din ito. Doon nagalit si Sosimo. Pinalagan niya itong si Jumbo. Nakipagsuntukan yun dahil nga parehas lang naman sila ng tindig. Malaki nga lang ang tiyan nitong si Sosimo. Nagkagulo daw doon ang mga tao sa Madjongan at nahinto sa pagsusugal. Pinanood sila. Maging ang mga magulang ni Lady, lumabas daw yun at sumisigaw. Si Lady naman noon ay nakatulala na animoy hindi makapaniwala sa mga nangyari. Pinagtulungan si Sosimo ng tatlo. Kung kaya naman tumulong din dito si Beronyo. Ang problema dyan ay hindi siya pwedeng makatapik dahil kinakailangan ito ng payapang isipan at paghahanda ng ilang minutong karga. Kaya't suntukan na lang talagang nangyari nun. Hanggang sa bigla na lamang umanong natumba itong si Sosimo. Tapos nagkatakbuhan ang grupo ni Jumbo. Ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ni Beronyo. Dahil may malaking bato sa gilid ni Sosimo na para bang pinukpok ang ulo nito dahil lang natumba ang kaibigan. Walang ano-anong lumapit siya dito. Hindi gumagalaw si Sosimo. Humihinga pero ang mga matay nakatirik daw sa may itaas. Nagpapalipad na mga orasyon ng binata noon pero hindi ito umuubra. Hindi bumabalik sa ulirat si Sosimo. Humingi siya ng tulong para dalhin to sa ospital. May mga sumaklolo naman dito. Pinagtulungang buhatin umano si Sosimo at kinarga sa jeep. Sumakay din si Beronyo dito. Hindi niya alam na kasama din pala noon si Lady. Ito ang nagsapo sa ulo ni Sosimo. Namalayan na lamang ni Beronyo na sakay din pala si Lady noong makarating na sa may main road dahil nga may ilaw doon. Pero wala na siyang paki dito. Nakatuon na ang kanyang simpatya sa kaibigan. May iba pa silang kasama. Ang mga narinig ni Beronyo dito ay kung bakit kasi pinatulan yung mga tambay. Sabi naman ni Lady na walang ginawa sila Beronyo. Sinunggaban na lamang umano ito nila Jumbo tapos nakita niya si Jumbo umano na kinuha ang isa sa mga batong nakahilera sa kanilang taniman. At pinukpok ito sa batok ng kaibigan ni Beronyo. Delikado ito. Bilisan mo sa pagmamaneho. Wika ng isang babae doon at itong may-ari ng Madjongan. Habang yung driver naman noon ay ang anak nitong babae din tapos ang asawa ng may-ari ng Madjongan nasa likuran ni Beronyo. Nang makarating sa ospital ay dinala kaagad si Sosimo sa kritikal na silid. Nagantay lang sa labas na Beronyo noon katabi niya sa upuan si Lady. Hindi ko alam kung saang ospital dinala. Wala naman kasing binanggit ang tatay ko dito. Tingin niya sa San Carlos kasi nga malayo daw yung biyahe noon ayon sa lolo kong si Beronyo eh. Nahimatay lang si Sosimo. Nagkamalay kasi ito pero sa tindi ng pagkatama sa batok. May pinsala ang bungo. Kinakailangan itong dalhin umano sa Bacolod. Baka may dugo sa utak. Nagkamalay man si Sosimo pero malaki ang posibilidad na pansamantala lang umano ito. Alam niyo ba kung sino ang gumastos nun? Ang mga magulang ni Lady. Wala kasing dalang pera itong si Beronyo. At pinaintindi niya din na hamak na tao lamang siya maliban na lamang kay Sosimo. Mabait ang pamilya ni Lady. Ito nga lang umanong dalagang strict at supladang ugali. Dinala sa Bacolod. At doon ay napag-alaman na may dugo talaga sa utak. Kapag hindi na operahan ay posibleng maparalisa ang katawan ni Sosimo.
Sa ganitong estado kahit gaano pa kagaling umano si Beronyo sa gamutan, hindi niya kayang pagalingin ng kaibigan. Sinubukan niya umanong gumawa ng paraon noon. Ginagamot niya sa pamamagitan ng kanyang karunungan, pero sa tuwing nagtatanong siya sa doktor, malala pa rin umano ang kondisyon ni Crisosimo. Ang resulta ng eksaminasyon, critical pa rin. Nagpatuloy sa pagtulong ang pamilya ni Leyde. Umambag din ito sa operasyon. Samantala para mabuo ang kinakailangan noon, nakapagbenta ng lupa ang pamilya nila Sosimo. Oo, at may kaya sila pero nagkataong nagamit ang pera sa ibang negosyo, kaya't nakapagbenta talaga ng lupa. Ultimong sila Beronyo noon nakapagbenta din ito. Pero matapos umano ng operasyon, nagka-diferensya na si Sosimo. Bigla na lamang daw itong nanginginig na para bang tinamaan ng epilepsy at bumubula ang bibig noon. Naging sumpong na ito ni Sosimo at regular sa araw-araw yon. Samantala, nakulong ng ilang buwan itong si Jumbo kasama yung mga barkada. Nakalabas din kagad. May laban kasi sa korte kasi nga ang bunsod ng mga ito. Self-defense din umano. Bagay na tama naman umano kasi nga talagang nagkagulo eh. Ang serbisyo na ginampanan lang nito ay ang physical injury at hindi attempted homicide. 6 na buwan dapat yun pero nakapag-bail pa. Galit na galit umano si Beronyo. Gusto nitong makapaghiganti. Ang problema nga lang ay kilala siya sa larangan ng pagiging albularyo at manlalason. Dahil nga natuklasan ni Jumbo ang lihim nitong si Beronyo. Katunayan, pinaghandaan daw ni Jumbo ang lahat. Para bang alam nito na may gagawin talaga si Beronyo. Mantakin yung may bantay na albularyo sa pamamahay. Bagamat tambay lamang ito si Jumbo pero maraming pera. May kaya din ng pamilya. Sa pagkakataon naman na yon, itong si Lady at Beronyo ay naging malapit na magkaibigan na. Bumibisita si Lady sa bahay nila Beronyo. Kung minsan pa ay gumagala ang dalawa sa lugar nila Sosimo. Hanggang sa hindi malamang dahilan, habang hinahatid umano ni Beronyo itong si Lady pa uwi, bigla na lang humarang itong si Jumbo. Mag-isa, at sa mga puntong yun ay malapit ng magtakip silim. Hoy, hindi pa tayo tapos ha. Albularyo ka, di ba? Bakit hindi mo ako subukan? Subukan mo! Di ba may kasalanan ako? Bakit hindi mo gawin ng mas malala yung ginawa mo sa akin noon? Sumimangot ang mukha noon ni Lady. Walang modo daw itong si Jumbo. Ito pa umano ang may kasalanan. Ito pa ang may lakas ng loob na mag-angas noon. Tinanong ni Lady si Jumbo kung ano pang kailangan nito. Tapos na ang bangayan. Pinauwi niya ito dahil perwisyo. Palibhas ay maraming pera. Ma'am, huwag mo nang pansinin ma'am. Tara na. Sabat ni Beronyo noon sabay hila sa kamay ni Lady. Ito naman umanong si Jumbo ay humarang sa daan at tinuro ang mukha ni Beronyo. Ilang sandali ay tumalikod na ito at umalis. May gagawin sana siya dito pero dahil sa naramdaman ni Beronyo noon na nasa malapit lang ang albularyong bantay ni Jumbo, hindi niya tinuloy. Nasa dila niya na noon ang talandro niya. Napapailing na lang ang binata noon. Hindi laso ng ibabato niya umano dito kung hindi isang uri ng palipadhangin na mababaliw talagang isang tao kapag tinamaan. Hinahamon mo ako ha? Papatulan kita. Pipigilan ko lang sarili ko pero inuudyukan mo talaga ako. Tingnan natin yung albularyong sinasandal mo. Pabulong na wika ni Beronyo. Matapos maihatid si Lady ay walang ano-anong dinalaw ni Beronyo ang tahanan nito ni Jumbo. Saglit lang yon. Inaral lamang umano nito kung gaano kabigat ang kakalabanin niyang albularyo. Tagala libertad ang albularyong nasa poder nila Jumbo noon. Pangalanan natin itong Norman. Hindi katanda nito. Nasa 40 lang ang edad niya. Pero ayon sa nalaman ni Beronyo patungkol dito, magaling daw. At yun din daw ang nakatuklas sa kung sino si Beronyo. Dito kasi lumapit si Jumbo. Maya ka ba namang 3 araw daw yung nagdudumi?
Isinusugod sa ospital pero normal naman ang resulta ayon sa eksaminasyon. Kaya nagpatingin na ito sa albularyo at doon nalaman na tinamaan ng lason si Jumbo. Lason na hindi naman pagkitil, pampasira lang ng tiyan. Sa mga sandaling yun ay naramdaman ni Beronyo ang kakaibang poder umano sa lugar. Hindi pamilyar sa kanya ito, pero naniniwala si Beronyo na karunungang itim ang ginamit. Napapaisip siya nun na kaya pala ang lakas ng loob nitong si Jumbo at gusto pang subukan ang kakayanan niya. Umuwi si Beronyo at dumiretso ito sa bahay nila Sosimo. Kinausap niyang kaibigan. Si Sosimo na mga puntong ito'y bumagsak na ang katawan. Hindi naman payat pero malaki talagang pinagbago. Pre, binagat kami kanina ni Lady. Si Jumbo ang bumagat. Parang may gusto pang gawin eh. Hinahamon ako. May gagawin ako sa kanya. Ang ibig kong sabihin hindi lang sa kanya kung hindi pati na rin dito sa albularyong kinakapitan niya. Para na rin mapanatag ako. Kasalanan ko yung nangyari sa'yo. Dapat hindi na kita sinama eh. Ayan ka na naman, Beronyo. Tama na. Baka mas malala pang mangyari. Huwag kang papasok sa ganyang ganti-ganti. Kilala kitang pilyo pero kilala din kita sa kung gaano kabait na tao. Paring Sosimo, pumunta ako dito dahil manghihingi ako ng pahintulot sa'yo. Pero parang ayaw mo namang pagbigyan ng kagustuhan ko makapaghiganti. Paghiganti kita eh. Inaatake ka pa ba ngayon? Wika ni Beronyo. Sabi naman ni Sosimo ay minsan na lamang at hindi na daw ganoon kalala. Pero panghabang buhay niya na daw nasakit ito na parang epilepsy. Napipigilan naman umano ng gamot. Bagay na yun lang yung pinagbago sa kanya. Gusto mo talaga makaganti. Sasamahan kita. Dalaw tayo nun, di ba? Dapat dalawa pa rin tayo ngayon. Dito ay walang ano-anong nagkasundo umano ang dalawa. Ang totoo ay labis-labis ang pagsisisi ni Beronyo noon. Katunayan dahil lang sa nangyari kay Sosimo, malaki ang pinagbago ni Beronyo. Hindi na ito nang titrip pa. Kahit kating-kati na umano ang kanyang kamay noon pero pinibigilan niya ito. Kaya nga ang pagnanais niyang pagiganti, kinakailangan niya ng pahintulot ni Sosimo eh. Kasi ito na yung naging sentro ng kasalanan niya. Alam niyang kapag naghiganti siya ng walang paalam sa kaibigan ay magagalit ito. At ayaw niya mangyari yun gawa ng may sakit itong si Sosimo. At ngayon, dahil sa pumayag na ito, naging kampante na si Beronyo. Isang linggo daw yung pinaghandaan ni Beronyo. Si Sosimo ay nanatili palagi sa bahay ni Beronyo. Wala namang problema sa mga magulang kasi nga matalik na magkaibigan ng dalawa. Isa pa ay may sapat ng edad si Sosimo. At anumang desisyon ito, binibigyan nila ng respeto. Maraming inihanda si Beronyo. Hindi ko na lamang babanggitin dito ang kabuang detalye kasi nga aabutin tayo ng bukas. Basta't matinding karga sa katawan. Hindi lang sa sarili kundi pati na rin kay Sosimo. Alam niyo kung anong nangyari kay Sosimo? Hindi na ito sinusumpong matapos makargahan. Dapat sa isang araw may sumpong itong 1 hanggang 2. Pero mula nang magkarga nito ng mga buhay na salita, hindi na. Para bang gumaling na lang ng kusa. Naisip nga ni Beronyo noon na baka itong si Sosimo dugong albularyo din. Dahil malakas ang bisa ng mga buhay na salita. Bagay na tinuruan niya na lang talaga ng mga kaalaman niya. Partikular sa pagiging organiko, pamaba at mga karunungan na natutunan niya sa sarili lang na pag-aaral. Matapos ng 1 linggo, dito na sinimulan nilang dalawa ang gumala-gala sa may lungsod. Pabisi-bisita sa bahay ni Lady. Pero ang totoo sadya ng mga ito ay ang presensya ni Jumbo. Isang gabi, sinadya ni Beronyo na patambayin si Sosimo doon sa kanto ng looban patungo sa bahay nila Lady. Dito ay bigla na lamang lumapit umano si Jumbo. Balitong bahay nga pala ni Jumbo mula sa tirahan nila Lady ay mga 4 na kanto lang ang layo. Malapit lang talaga dahil magkakalapit lang naman ang kanto ng kalsada doon. Na makita ni Beronyo si Jumbo na lumapit kay Sosimo,
Sumalis sina si Beronyo noon. Sa likod ng bahay nila Lady ito dumaan at lumusot sa kabilang kalsada. Doon ay nakita niya itong albularyong nakaatang lang sa malayo. Nakatanaw kay Jumbo. Dinaanan lang ito ni Beronyo. Tinapik ang balikat, tinanguan sabay alis nun. Kitang-kita daw ang pagkagulat nitong si Norman na para bang hindi makapaniwala na bigla na lang napadaan itong si Beronyo. Ganun kasi ang napag-usapan nila ni Sosimo na kapag nagpakita itong si Jumbo, tiyak ay naroroon din si Norman at kapag nagsabay sila ng paglapit kay Jumbo ay mabibigyan ng pagkakataon si Norman na gawin ang gusto nito sa malayuan. Kaya ayon, nilinlang nilang dalawa dahil alam naman ni Beronyo na iiwas at iiwas talaga sa kanya itong si Norman. Malamang dahil kilala siya nito at alam kung gaano siya kadelikado sa malapitan. Pinag-aralan na ni Beronyo ang galawan nito. Sinubukan pa nga nitong lapitan ito minsan pero lumalayo. Hindi naman pwedeng hapulin kasi nga maraming tao at magkakagulo. Pero sa pagkakataong yon, sapat na ang isang tapik. Basag na umano ang karga sa katawan nito at may baon pa yung malakas na parusa at lason. Hindi lang tiyak ni Beronyo kung kakayanin ba nito ang pinakawalan niya. Dahil kung hindi ay mababaliw at mamamatay yon. At dahil tapos na ito ay tinungo na ni Beronyo ang maldito. Nang makita si Beronyo nitong si Jumbo na paparating, bigla na lang umanong tumakbo yon. Siguro na malayang wala na si Norman. Pero sinundan ito ni Beronyo. Sila talagang dalawa noon ni Sosimo. Hanggang sa makarating sa bahay at doon sinigawan ito ni Beronyo na duwag naman pala. Katawan lang ang malaki pero maliit umano ang pagkalalaki nito. Nahamon siguro itong si Jumbo kung kaya naman lumabas ng bakuran. Simple lang ang ginawa ni Beronyo. Titig lang tapos na makalapit ito ay pinitik niyang kanyang daliri sa mukha na animoy winisakan ng tubig. Sabay alis ka agad na walang ano-ano. Itong si Norman ay wala doon sa bahay nila Jumbo. Malamang tumakbo na ito sa liblib dahil paniguradong sira kaagad ang tiyan nun. Kalmado lamang ang dalawa nang umuwi nun. Parang walang nangyari. Kinabukasan, bumisita itong si Lady. Ito umanong si Jumbo ay nagwala kaninang umaga. Pinagtulungan ng mga tao kasi nga tumatakbo sa kalsada na walang saplot. At ang dami pa umanong dumi sa katawan. Na para bang niligo nitong sariling dumi. Dinala daw sa Bacolod para iparehab. Ayon sa narinig umanon Lady, sanhi daw ng matinding paggamit ng droga. Nagkatitigan si Beronyo at si Sosimo. Siyempre alam na nila na itong tumama kay Jumbo ay walang gamot dito. Dahil lubag na lubag daw talaga ang utak. Wala namang nabalitaan si Beronyo patungkol kay Norman. Pero paniguradong umuwi yun at may dinadaing sa katawan. Kapag nagawang mainda at mapagaling ang sarili ay mabubuhay ng normal. Pero sa tingin ni Beronyo, parehas lamang ang sasapitin nito katulad ng nangyari kay Jumbo. Ganun kadelikado si Beronyo. Ilang mga buwan ay umuwi na daw si Jumbo nun. Magaling tingnan pero ang totoo hindi. Dahil kapag nakakita daw ng tao ay tumatakbo na lang bigla at kinukulong nga umano ito para hindi gumala. Hanggang sa hindi kalaunan, naglalakad na lamang sa kalsada na kagaya ng taong grasa. Sino maghihinala na isang klase ng parusa ito? Di ba wala? Nikakarampot umano na awa kapag nakikita ito ni Beronyo na nagpapalaboy-laboy, hindi niya mararamdaman. Okay pa umano na gano'n ang postura nito kaysa naman makapanalasa pa ng tao. Mag-abuso at pasaway. Naging nobya ni Beronyo si Lady. Naging asawa at katuwang sa buhay. Ang naging bunga nila ay ang tatay ko habang ako, ang mga kapatid ko at pinsan ang naging apo. Pero alam niyo ba kung nasaan na napasa ang karunungan ng Lolo Beronyo? Sa akin. Maging ang tanga nito. Pero hindi ko minsan ginamit. Hindi ko din piniling maging albularyo. Parang si tatay lang din. Pagkatapos maibigay sa kanyang lahat ay hindi niya ginamit. Dahil alam na alam ni tatay na sa oras na gamitin niya ito,
magiging sakit niya na ang sakit ni Lolo noon na bukod sa pagiging manggagamot, isa ding delikadong manglalason.